Hello science fans! Mula sa mga debate tungkol sa deep sea mining hanggang sa pag-uusap tungkol sa issues ng pagkuha ng lithium para sa mga electric vehicles, napakainit pa rin ang topic ng mining ngayon. Maraming nagsasabi na napaka-importante nito para sa ating society ngayon. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga cellphones, mga solar panels, pero kung magpapakatotohanan tayo, napakalaki ng environmental at social cost nito. So, ang sustainable mining ba ay pangarap lang? O pwede talaga tayong kumuha ng mga materyales sa ating planeta in a sustainable manner? Tara na't maghukay at alamin. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik sa field ng molecular ecology. At naniniwala po ako na pwede tayong makahanap ng balance between technological progress at ang pag-aalaga ng ating environment. Isa rin po akong teacher at gusto ko pong paalalahanan ng ating mga estudyante na sana'y huwag tayong mawala ng pag-asa pagdating sa sustainability. At ang Shiyan siya ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM dahil na-excite po ako sa kanila. Ano nga ba ang mining? Ang mining ay ang proseso ng pagkuha ng mga importanteng minerals at geological materials galing sa ating planeta. Kasama dito ang pagkuha ng gold, silver at copper at pati na rin mga non-metallic na bagay katulad ng coal at limestone. At ang pagmimina ay kasing tanda ng human civilization mismo. At alam niyo ba na ang pinakamatandang minahan ay ang Wenya Mine na makikita sa Eswatini? Ang mga tao ay nagmina doon ng red ochre at nangyari ito ng mahigit 40,000 years ago. Ang mga early civilizations katulad ng mga Ehipto at Romano ang nag-pioneer sa mga unang mining techniques. Ang mga ancient Egyptians ay kumukuha ng ginto gamit ang apoy. Iniinit nila ang mga bato tapos binubuhusan ng tubig para mag-crack ito. Ang mga Romano naman ay nag-improve ng mining gamit ang mga aqueduct para matanggal ang water mula sa malalalim na hukay. Ang Industrial Revolution naman ang nag-supercharge sa pagmimina gamit ang steam-powered technology. At ngayon, ang modern mining ay gumagamit na ng advanced technology katulad ng automated drills at pati na rin AI-driven mineral exploration. Dahil napakalaking industriya ng pagmimina, maraming ekonomiya ang nakadepende dito. Maraming tao ang binibigyan nito ng trabaho at pati na rin raw materials sa iba't ibang industriya ay nanggagaling dito. Meron ding mga remote communities na nakadepende sa pagmimina as their primary economic driver. Pero hindi porket malaki ang contribution ng pagmimina sa GDP ay nadidistribute na ang kayamanan mula dito ng pantay-pantay. May mga rehiyon na nagbe-benefit sa pagmimina. Pero yung iba ay nagsasuffer dahil marami siyang destructive consequences. Isang example dito ang Democratic Republic of Congo, kung saan nagmimina ng cobalt para sa mga rechargeable batteries. At doon nagiging issue ang epekto sa environment pero pati na rin child labor practices. Similarly, ang lithium extraction sa Lithium Triangle ng South America, nakasama na doon ang Argentina, Bolivia at Chile, ay importante para sa mga electric vehicles. Pero dahil dito, nagkakaroon ng napakatinding water shortages sa mga local communities. Ang pagmimina ay nagtathrive sa isang napakasimpleng cycle. Ang mga countries na maraming minerals ay nag-extract ng raw materials, pagkatapos pinapadala sila sa mas industrialized na nations para mag-refine at mag-manufacture. Ito ay isang sistema na nag-fuel ng ekonomiya. Pero nagkikreate ito ng napakalaking imbalance. May ibang nations na nagiging overly reliant sa profits galing sa pagmimina, samantalang yung ibang industriya naman ay underdeveloped. Sa ating bansa, ang economic model na ito ay nagdudulot rin ng isang napakalaking consequence. Ang mining operation sa atin ay naging napakalapit na sa militarization, at maraming indigenous communities ang nagiging alanganin dahil dito. Maraming reports na ang militarization ay nagdudulot ng harassment, displacement at pati na rin karahasan sa maraming komunidad na lumalaban against mining na nakakasira sa environment. At ang consequences nito ay nakamamatay. Since 2012, ang Pilipinas ang naghahawak ng titulo bilang pinaka-dangerous na bansa
kung ikaw ay isang taong gustong ipagtanggol ang kalikasan. At ang nakakatakot palalo is that 1/3 ng mga documented killings ay nakatali sa mining conflicts. So kung susumahin natin lahat ng ito, posible ba talagang magkaroon ng sustainable mining sa ating bansa? Naniniwala po ako na oo, pwede pa rin itong mangyari. Ang mining na may minimal environmental damage, na rumerespeto sa human rights at naninigurado na ang local communities ay pwedeng mag-benefit ng pantay-pantay ay pwedeng mangyari. May mga kumpanya na sumusubok gumawa ng mga paraan para maging posible ang lahat ng mga ito. Ang Agnico Eagle Mines ng Canada, for example, ay nagpa-prioritize ng water recycling at biodiversity restoration para masigurado na ang mining ay hindi mag-iiwan ng peklat sa ating kalupaan. Pero syempre, kahit may commitment ang Agnico Eagle sa sustainable environmental practices, meron pa rin silang kinakaharap ng mga environmental at social challenges na kailangan pa rin tutukan. Sa Finland naman, ang Boliden-Skivitsa mine ay nagra-run sa renewable energy, kaya nababawasan nito ang kanilang carbon footprint. Pero kahit ang Boliden-Skivitsa mine ay marami nang ginagawa para i-improve ang sustainability, katulad ng biodiversity conservation, paggamit ng electric haul trucks, at pati energy conservation, marami pa rin silang nagagawang hindi magandang epekto sa ating kalikasan. Kasama na dito ang tailings facility nila na na-classify as extreme in terms of potential environmental consequences. Marami pa rin ang paggamit nila ng hazardous chemicals katulad ng xanthates at ang consumption nila ng tubig ay umaabot pa rin ng 20 million cubic meters annually. At lahat ito ay nagbibigay ng pressure sa local water resources. Kaya't hindi pa rin natin pwedeng tigilan ang pagmamatsyag at pagtatanong para tuloy-tuloy nating makita ang pagbabago. Sa Canada, merong tinatawag na Towards Sustainable Mining Initiative. At ito ay nagbibigay ng strict sustainability metrics para sa mga mining companies. Nagre-require ito sa mga mining companies na mag-submit ng report tungkol sa environmental protection, indigenous communities, at community engagement. Pero kahit ang Towards Sustainable Mining ay isang pioneering framework na pinapataas ang ating ekspektasyon sa responsible mining, ang pagiging effective nito ay constrained pa rin ng mga issues tungkol sa voluntary compliance, limited enforcements, at ang challenge ng pag-translate ng isang magandang policy sa pagbabago na makikita natin sa ground, especially kung complex or underserved yung mga environment. Kailangan pa rin ng ongoing refinement o pagbabago at pati na rin mas mahigpit na independent oversight o pagtingin. Pero naniniwala akong hindi lamang ito mga ambitious na ideas. Sila ay mga real-world examples na pwede nating simulan ang pagkakaroon ng responsible mining. Pero ang challenge, kung paano ba natin gagawing rule ang practices na ito at hindi exceptions. Kasi kung mas maraming kumpanya ang magko-commit sa sustainable methods, ang responsible mining ay pwedeng makita talaga natin sa ating kinabukasan at hindi lang siya imahinasyon lang. Pero syempre marami tayong problemang kinakaharap. Nandiyan na ang corruption, ang weak enforcement, at pati na rin economic pressures ang pwedeng magtulak sa ating mga developing nations patungo sa unsustainable mining. Pero bakit ba natin kailangang problemahin ang sustainable mining? Importante na pahalagahan natin ang responsible mining kasi ang unsustainable mining ay pwedeng magdulot ng severe consequences na makakasira sa ating kalikasan at sa ating society. Ang destructive mining ay nagdudulot ng deforestation, soil erosion at water pollution. Ang toxic runoff na nanggagaling sa mga minahan ay nagpo-pollute ng ating mga ilog at ang ating groundwater. Sa mga regions katulad ng Amazon, ang illegal na pagmimina ng ginto ay nakasira na sa napakalaking portion ng kanilang kagubatan. Nakasira ito ng biodiversity at nag-introduce din ito ng mercury na lason sa kanilang tubig. Ang mining sector din ay responsable para sa halos 10% ng global carbon emissions, galing sa kanilang heavy machinery, transportation, at energy-intensive processes. Ang pag-extract at pag-refine sa mga mineral katulad ng aluminum at steel ay gumagamit ng napakaraming fossil fuels. Kung wala tayong mas sustainable na alternative, ang mining ay magtutuloy-tuloy na pabilisin ang climate change.
So ano nga ba ang pwedeng gawin para maging mas responsable ang mga gustong magmina? Ang mga mining companies ay pwedeng mag-implement ng maraming sustainable practices. Kasama na dito ang pagre-reforest ng mined areas para ma-restore ang ecosystems. Kailangan din nating makahanap ng paraan para ma-recycle ang mga waste materials para mabawas ang mga toxic na chemical na kumakalat sa ating environment. Importante din gumamit ng renewable energy sa kanilang operasyon para mabawasan ang ginagamit na fossil fuels at mabawasan ang pollution na nire-release nito. Ang Pilipinas ay meron na rin namang mga efforts na nagpapakita na pwedeng maging sustainable ang pagmimina. At kasama na dito ang mga community development efforts at pati na rin rehabilitation efforts. Ang Nickel Asia Corporation ay nag-invest ng malaki sa environmental protection at rehabilitation. Kasama sa mga efforts nila ang pagpapataba ng lupa, ang pagtatanim ng native plants and trees, at ang pag-i-implement ng agro-aqua forestry systems katulad ng sa mga rehiyon ng Ria Tuba, Palawan. Sa Caraga region naman, ang ibang minahan ay nagkakaroon na ng environmental protection at enhancement programs. Kasama na dito ang pagtatanim ng 1.43 million seedlings at pag-i-implement ng agroforestry systems para ma-rehabilitate ang lupa. Ang TVI Resource Development Philippines Incorporated naman ay nag-collaborate with the Subanon community para ma-rehabilitate ang dating Kanatuan mine site. Ang area na ito ay meron ng coffee at rubber plantations na nagbibigay ng additional income sa mga katutubo na nakatira dito. May mga mining operations na rin sa Pilipinas na nag-integrate ng renewable energy sources. For example, dumadami na po ang gumagamit ng solar panels at nababawasan nito ang dependence nila sa diesel kaya nababawasan ang kanilang carbon footprint. Pero syempre, kahit na ang mga inisyatibo na ito ay nagde-demonstrate ng kanilang commitment sa sustainable practices, marami pa ring problemang kinakaharap. Kailangan nating masigurado ang implementation na ito sa lahat ng minahan at ma-check din natin kung tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa at genuine ba ang cooperation na ginagawa nila sa local communities para masigurado natin na pangmatagalan ang mga solusyong ginagawa at hindi lang para may mai-report. Makikita natin ang resulta ng pagmimina sa lahat ng lugar. Ito ay nasa cellphone natin, sa ating mga bahay, at pati na rin yung clean energy tech na gusto sana nating mas magamit. Hindi natin mapipigilan ang mining ng isang kisap mata lamang. Pero kung paano ito ginagawa, yun ang kailangang magbago. Ngayon kasi, masyado dito ay nakakasira ng ating environment, nakaka-displace ng mga local communities, at pinapabilis ang climate change. Pero naniniwala pa rin ako na pwedeng mangyari ang responsible mining. Again, ang challenge natin ay gawin itong rule at hindi exception. Pero alam niyo ba kung ano rin ang kailangan maging sustainable? Yung availability ng funds para makagawa tayo ng STEM thesis. Ngayong taon, gusto po naming suportahan ang mas marami pang research projects na pinamumunuan ng mga kababaihan through the Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi po namin ito magagawa nang wala ang inyong tulong. Ang fundraising po namin ay nagsimula noong March 22 at tatagal hanggang August 1, 2025. At lahat ng kontribusyon ay nagpapalapit sa amin sa pag-empower ng mas marami pang kababaihan sa research. Pwede po tayo mag-donate through GCash or BDO at ang kanilang details ay makikita sa ating screen. Hindi niyo po kayang mag-donate, pwede pa rin po kayong makatulong. Paki-share lamang po ang ating fundraising link sa inyong mga kakilala, kaibigan at katrabaho. Ang full details ay makikita sa ating video description at pati na rin sa ating social media pages. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mas maraming kababaihan na nangangarap maging isang scientist. What do you think? Pwede ba kaya talagang maging sustainable ang mining? Ano pa kaya ang ibang options natin kung titigilan na talaga ang mining? Magkwentuhan naman po tayo by sharing your thoughts and comments sa ating comment section sa baba.